nakikita ko na po yung mga respondents natin, wala na po yung mga oil companies. Ang nakikita natin ay yung mga department heads. Ako po, bago sana natin sila gisahin, pasensya na po kayo sa salitang yun. Kasi palagi naman po kayong nagigisa, nakakaawa na po kayong lahat eh. As an opening statement, allow me to give my brief opening statement. Magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat sa pagdalo dito sa pangatlong hearing ng Protect Committee. 45 days have passed since the start of the conflict, and while we welcome the passage of Philippine flag ships through the Strait of Hormuz and most recently the 2-week ceasefire, the country's situation has not changed significantly. Fuel prices not only remain high, but they are also uneven and unpredictable. This leaves ordinary Filipinos carrying two burdens, cost and uncertainty. Dahil dito, mahalagang balikan ang naging direksyon ng ating pagpupulong. Noong unang hearing, tinanong ng Protect Committee kung handa ba ang gobyerno harapin ang krisis na ito. Sa pangalawa, nirekomenda ng committee na magkaroon ng isang malinaw, comprehensive, cohesive at strategic national contingency plan sa kabila ng iba't ibang inisyatibang ginawa at binigyan din ng committee ito ang ehekutibo ng kopya ng chairman's preliminary report na may mga rekomendasyon upang maibsan ang paghihirap ng ating mga kababayan. Ang tanong ko ngayong umaga, nasaan na tayo? Dahil hindi na sapat ang plano, kailangan natin makakita ng resulta. Naglaan ng 238 billion ang Department of Budget and Management bilang suporta sa transportation sector, sa ating mga magsasaka at mangingisda at iba pang social protection programs. Nagpapatupad na ang DSWD at LTFRB ng fuel subsidy program para sa mga PUV drivers. Pero hanggang ngayon, humigit kumulang 45% pa lamang ng PUV drivers ang nabibigyan. Inaasahan din ng ating mga kababayan na bababa ang presyo ng mga produkto ng petrolyo. Kailan nila ito mararamdaman? At bakit tuwing aakyat ang presyo sa merkado, mabilis pa sa alas 4 itong makita sa mga gas stations? At kapag bumaba naman ang presyo, napakabagal at napakaliit ng bawas. Ano ang mga hakbang na pwedeng kapitan ng ating mga kababayan para may makita silang pag-usad mula sa krisis na ito? Huwag din natin pabayaan ang maliliit na negosyong lokal. Bukod sa transport at agrikultura, may malinaw ba na programa para sa ating mga MSMEs? Higit na 90% ng negosyo sa bansa ay nagmumula sa sektor na ito. Anong suporta ang nakalaan para sa kanila at ano ang mekanismo para makuha nila ang tulong nang hindi kailangan pumila ng ilang oras sa ilalim ng araw? Because while the ceasefire is a positive development, it is not an assurance that the conflict will end. And yes, we laud the securing of safe passage for Philippine ships through the Strait of Hormuz, but we cannot lean on that alone as a solution to fuel and energy security. Should the war end tomorrow, we need to see a roadmap to recovery. This committee would very much like to know that what action plans were made during the meeting of the Uplift Committee last April 7. This is not to restate what was discussed, but to determine what measures are being implemented, which ones are scheduled for rollout, and which remain in the planning stage. This is so we can work together. If legislative support is needed, the committee is prepared to act. Let us harmonize our efforts and move the country away from survival mode towards the restoration of more stable and normalized conditions. Hindi humingi ang taong bayan na mahiwaga at instant na solusyon. Umaasa sila na tututok ang gobyerno at kikilos agad para hindi lalong lumala ang sitwasyon. Kapag tumulong tayo, dapat batid natin ang pasan ng lahat at hindi ng iilan. May utang tayong pananagutan sa bawat Pilipino. At yan ay ang katiyakang sa bawat pagkilos ng pamalaan ay walang pamilyang mapapabayaan at walang sinuman maiiwan. Maraming salamat po.
Any opening statements from our colleagues? Senator Marcoleta? In order of arrival? Salamat po, Mr. Chair. Hindi na po siguro opening statement. Tanong na lamang po kaagad. Doon po sa matatandaan po natin yung nakaraang pagdinig natin. Ako po ay nag-submit ng independent data sa ating committee na nandyan pa nga po yung ating mga stakeholders noon para makita nila mismo kung tama po yung present ko pong mga data tungkol po dun sa obtaining prices ng mga tangke ng Petronas at saka ng Rotterdam na nakalatag po sa Singapore. Ngayon po ay April 13 na. Gusto ko po sanang malaman, Mr. Chair, kung merong nag-engage sa opisina ninyo na naging interesado po doon sa mga data na pinresent ng inyong lingkod. Dahil para sa akin po ay yun muna yung gusto sana nating puntahan dahil napaka-reasonable po ng mga presyo na nakalatag doon. Inihintay ko nga po na mag-react lahat yung mga inimbita nating mga oil companies na nandito naman noon. Nagpahayag po sila kahit na pabulong lang na titingnan daw po nila, Mr. Chair. Ang katunayan pa nga nito, si Director Abad, chinek niya po yung data at sinabi niya na tama po at good news ito. And I still remember, Mr. Chair, na isa po doon sa mga respondents natin, nung makita po niya yung FOB at saka CIF prices na pinipresent natin dito mismo, sabi niya dahil katabi po niya yung mga oil companies, this is a music to their ears, sabi po niya sa akin. At palagay ko, sabi niya pagkatapos ng hearing natin, makikipag-ugnayan sila sa inyo dahil nakikita nila napakaganda po ng presyong nakikita nila sa Singapore. Napaka-importante po na mula rito sana, Mr. Chair, ay malaman natin, formal po ba silang nakipag-engage sa opisina ninyo para tingnan lang yung mga datos na yon? Sa akin po kasing opisina, wala pong nakipag-engage, wala pong nagpasabi, bagamat sinabi nila noon, bago matapos ang hearing natin, may lalapit sa atin para tingnan po kung sino yung mga informant natin at contact sa Singapore dahil napakaganda nga po ng presyo na ipinresent natin. Ngayon po kasi, ngayong umaga, nakikita ko na po yung mga respondents natin, wala na po yung mga oil companies. Ang nakikita natin ay yung mga department heads. Ako po, bago sana natin sila gisahin, pasensya na po kayo sa salitang yon. Kasi palagi naman po kayong nagigisa, nakakaawa na po kayong lahat eh. Pero sana bago po tayo mapunta doon, ibalik muna natin ang atensyon natin, Mr. Chair, doon sa mga independent data na pinakita natin. Doon po, kwentado po na nung nakaraang pagdinig po, nasa 45 to 50 pesos lang po per liter eh. At kikita pa rin ang oil company kung kukunin niya sa Singapore yung presyo ng gasolina at yung diesel. At sa ngayon po, wala nga pong nakipagkita. Ibig ba sabihin po yung presyo na yun ay hindi totoo? Sabi po nila totoo eh. Bakit ayaw po nila na doon muna natin kunin ang supply ng gasolina natin bago po natin pag-usapan na talaga meron tayong krisis? Kasi baka wala po talaga eh. Kung tutuusin po, siguro, Mr. Chair, simulan ko na lamang po dito. Pasensya na po, ano? Senator Marcoleta, with your indulgence, alam ko yung mga ibang kasamahan natin, baka may opening statements lang. We'll allow them to give their opening statements and then later on we can go to your queries. So we recognize Senator Marcos. Any opening statement? Yes, good morning. Wala po ako nung first and second hearing. Ganun pa man, nais ko lang makinig pagkat kumbaga kami na yung matatandang institutional memory. At ito'y nangyari na sa atin sa ilalim ng aking ama noong 1974, yung unang oil shock. Dahil sa embargo ng Arab States, nangyari muli noong 1979. Nung nagkaroon ng Iran Revolution.
Kaya yung ibang nangyari noon, yung ibang mga institusyon katulad ng DOE, ng PNOC at iba pa ay itinatag nung panahon na yon. Siguro balikan natin at mai-update para buo rin ang ating plano sa pagharap nitong krisis na ito katulad ng dati. Salamat. Maraming salamat po. Senator Hersito.